sabi mo, ikaw na lang, okay, ikaw na lang magpangalan ng mga involved, sabi ni Sas. Sabi ni Vico, matalino na tao ngayon. Alam nila ang kaibahan ng organic comments at messaging mula sa ops. Ang tanong, bakit? Ano ba ang mali sa sinabi ko na gusto akong baliktarin ng mga boss nyo? O baka mali ang tanong, ano ang tama na ayaw nyong marinig? Sa mga totoong tao, tingnan ninyo ng maigi ang lahat ng side at kayo ang maghusga. Anong point? Nakita nyo na? Binubullshit tayo, no, tangina. We said. I'm so sorry, Vico, ha, pero this is a bullshit answer. Nakita niyo na yung ang labo, di ba? Parang ano daw? Sobrang daming nag-comment na dun sa post niya. Actually, imbierna sa kanya yung marami doon. Oo. Kasi pa-baby siya eh. Pa-baby yung niya eh. Pa-baby yung approach sa buhay, no? Oo, pa-baby yung approach sa buhay. Meron ba siya yung picture na yung DPWH, ang daming pera, tapos yung desk daw niya, maraming trabaho. O ayaw na naman kayo sa mga classic pink yellow move ninyo na parang, I am the cleanest and the most virgin and the most masikip in all of the universe. Ganon, di ba? Office table nila, office table ko. Siyempre kayo naman ang virginal dito. Hindi, pangalanan mo na. Mayor ka eh, imposible hindi mo alam. Correct. Hindi ba? Si Isko nga kahit papano, nakipagbardagulan siya kahit in the end, kahit naging kapos. Oo, kahit kapos, at least bumarda. Bakit naging political problem yung pangalanan mo na ang mga sangkot? Correct. And kasi, the best list we have right now, ang listahan ng mga diskayas. Correct. Oh, meron ba bang iba? Ano ba bang ibang listahan? After naman nila magpangalan ng mga diskaya, saka sila nagimbal at nagkaroon na sila ng, hindi isama mo si ganyan, hindi dapat isama mo sa ganyan. Whether you don't like the Viscayas or not, sila lang ang merong listahan ngayon ng extensive. Correct. Diba? May DPWH, may politician, diba? Oh, kayo nga, ang dami-dami yung sinasabi na, ay naku, bakla, ito kay Magalong ewan ko dito kay Kayo, ilang buwan niya nang ginagawa yan ni Magalong na, ay naku, marami talaga, 40% na nga ang anuhan. Ilang buwan mo na sinasabi. Kasi naman natin yan. Diba? Actually, last year pa niya sinasabi yan. Siyempre, noong umpisa, bongga, di ba, ipopost mo, ito, si Magalong nagsasalita na. Tapos sinabi uli, okay, tapos ulitin mo uli, okay, 1 year mo na sinasabi, wala ka pa rin sinasabi kung sino yung mga yan. True. Naunahan ka pa ng mga kontraktor. Magsalita. I mean, di ba, yung parang, from di ba, busit tayo sa mga diskaya dahil sa interview kay Julius Babaw, yung ostentatious display of wealth. Di ba? Parang, sila pa ang pumutak, sila ang kumanta. So I think siguro nakita na kasi nakita na rin kasi ni Sas yung flaw doon sa assignment of values in the argument. So ibaba si Sas. Teka, message ko siya. Miss Joey, pasalamatan po natin yung phone sa'yo. Buhay na buhay, sumusuporta. Buhay na buhay, Diyos ko, hindi ko mahabol. Ayun. Sabi ng iba, pwede ba daw once a year na lang si Kayo kasi nagka-brain tumor sila. Hindi. Okay yan si Kayo. I think if we're going to talk about yung mga value-based na mga debate or yung hindi politics, kasi hindi naman kasi talaga political content creator si Kayu, at meron talaga silang bias. I think him and Attorney Libayan, meron talaga silang bias kay Magalong, which is fine. In the same manner, I think they understood na ang bias ko talaga, my politics is really Duterte aligned. So ngayon, our biases are okay as long as you're not going to hide it. Okay lang yan, yung mga biases natin. Ganun talaga, mga advocates tayo dito di ba? Meron talaga tayo mga politikang pinaninindigan sa mga buhay-buhay natin. Ang magkakaroon lang naman ng problema if we cannot let go of that biases in facing political reality. Doon tayo, kailangan magkaroon ka ng enough faculty, enough you have to be magnanimous enough para maintindihan kung kailan mo ilalagay yung bias mo at kung kailan mo i-recognize yung real politic. Yeah, kasi ang parang nangyari kanina,
Parang reality versus technical eh. And nung umakyat siya kasi, the point was still along the lines of, okay, truth for accountability. But as you went along and humahaba na yung discussion, kaya nga umiikot na kayo because it was more of, this is the technicality, and then chopping your logic. Pero ang pinaka-importante kasi, para sa mga Pilipino is this is, who is the ultimate benefactor? Tayo, di ba? What are we after? The truth. Kaya ano bang ginagawa ni Mayor Magalong? Naunahan pa siya ni Toby, naunahan pa siya ng mga Diskaya. In fact, if I'm not mistaken, last year or earlier than last year pa si Magalong nagsasalsal ng issue trying to expose it with 777, 999, 30, and yet no names. Okay? And di ba, when you claim to have that information, and I pasted it sa COMSEC na for a government official, although this is a gray area, na if you have knowledge of a crime and you willfully fail to act, it may be constituted as a dereliction of duty or malfeasance, according to ChatGPT. But I mean, you can always check Article 208 of the Revised Penal Code. You are withholding. Corruption includes act of corruption can be done through omission. So ibig sabihin, you are supposed to do something. A public official who is supposed to do something but did not do it is also corrupt. Yeah, and I agree. Hindi po kasi ano na yung intent dito? Is your intent really to let out the truth, or why are you withholding it when we all know na meron ng nalulunod, bilyones na yung ninanakaw, people are going to jail with this, may bridge na nag-collapse, why are you withholding it? Tapos, gina-justify pa yung delay. Delay daw is not hostage. Last year pa hino-hostage yung information. Kasi for them, parehas lang yung non-recognition nila ng political environment do sa Senate Blue Ribbon Committee ni Marcoleta at yung Senate Blue Ribbon Committee ni Panfilo Lacson. They look at it as if it is the same eh. And in fact, if they're going to look at it as if it is the same, that is politically disadvantageous kay Magalong. Kasi ibig sabihin, fair weather politician talaga siya. 'Di ba? Na magsasalita ka lang pagkakampi mo yung pagkakampi mo yung pagsasalitaan mo. So, it also gives us an idea na bakit pinili mo yung House of Representatives. Pagkakampi mo na rin yan. 'Di ba? So, magiging ganun yung mga bulong-bulungan sa kaparangan kapag naging ganun yung argument mo. But for them, because they do not want to look at the political reality here and the public perception, they do not care about public perception na ganun yung sitwasyon. Para sa kanila, hindi. Parehas lang yan na Senate hearing. So, hindi yan na-delay kasi makakapagsalita pa rin siya doon, ganyan-ganyan. No, it is already delayed because I'm very, very sure na ibang-iba na ang pag-handle ni Ping Lacson ng flood control issue sa pag-handle ni Marcoleta. And I have a basis in saying so. Dahil nga, yung mga you watched the debate earlier today sa plenary, tinatanong ni Marcoleta, yung mga ginawa ko ba, itutuloy nyo ba yan? So ngayon sabi ni tutuloy natin yan. Pero at the end of the day, tinuloy ba ni Tito Sotto o hindi? Hindi niya tinuloy. Hindi niya pinirmahan yung request ni Marcoleta to put the Diskayas under state witness program. Request pa nga lang to eh. Hindi pinirmahan ni Tito Sotto yung request ni Marcoleta na papadala sa DOJ para ilagay sa witness protection program ang mga Diskaya. That is a solid proof that the Ping Lacson Blue Ribbon Committee hearing is going to be an entirely different approach sa approach ni Marcoleta. So, I do not know how Magalong's truth can stand the Marcoleta test. We will never know. That is the opportunity that he had forgone. Ayun. Saka Miss Joey, dahil dun sa ginawa ni Tito Sotto, pwedeng magbago yung tono ng mga Diskaya. Exactly. Diba? Mm-hmm. Exactly. And also diba? Joey, just to add. Kasi parang may nakita ako. Wait lang guys. Sorry. Ano tayo? Ang tawag dito? Sunod-sunod tayo ha. Sunod-sunod tayo. Okay. Patapusin ko lang si Filipino Leaks na ubusin niya yung mga points niya. And then next, Jessica. And then next is Popcorn. And then Krami. Okay? Sure. Ayan. Okay. Sige. Thank you. Go Filipino Leaks. Pero kunwari, merong point si Filipino Leaks that you also want to, parang you want to piggyback on. Okay lang naman. Magpaalam lang kayo. Ha? Okay, go Filipino Leaks. Continue. Hindi, di ba yung pag-uusapan natin is tungkol nga kay Tito and Martin and how this BRC will move forward? Yun nga yung concern dito eh. Is because, kaya nga ako gustong umakyat kasi nakita ko na the things are moving and it's not really for the people. Pero isipin nyo, nag-i-hearing si Senator Marcoleta, sila nagko-cooking show. Pagkatapos ng session, biglang vacancy ng Senate President, papalitan din yung
papalitan din yung leader of the Blue Ribbon Committee. For the people ba to? Meron na nga tayong person na knowledgeable. And this is my question to you, Ate Joey. Miss Joey, if maging state witness ang person, does it mean na hindi na sila liable? Diba pwede din naman pa rin silang parusahan kahit na naging state witness yan kasi the government can dictate the terms of whatever it is, diba? Okay, if you will say this is what we will give you. Pero, liable pa din sila. It doesn't really absolve them out of anything. Right? Tama po ba? Teka, sorry, hindi ko nasundan yung na-distract ako dun sa comment section. Sorry, yung last point mo, yung bananas. Kung maging state witness ang Diskaya, does it absolve them of everything? Di ba, guilty pa din naman sila at pwede pa rin parusahan? Meron lang silang pwedeng i-bargain na penalty, usually yung kulong. So, yung mga damages, yung mga maano pa rin sila dyan, may liability pa rin sila dyan. Them becoming a state witness doesn't mean that they are not guilty. Ang sinasabi lang is that they are less guilty kasi nga, they would have not committed the crime kung yung most guilty ay hindi ginawa yung krimen nila. So ibig sabihin, kung yung DPWH, yung mga congressman hindi nagpa-bribe. Kunwari, hindi sila nanghingi ng hindi nila ginalaw yung budget para sa mga infrastructure, ganyan-ganyan. Kung hindi nila ginalaw-galaw yon, magbibigay ba ng bribe si ang mga Diskaya, ang mga contractor? Diba? Obviously, hindi. Ngayon, kung kunwari, merong krimen yung, kasi pagka kunwari, kailangan mo talagang, kailangan mo talagang i-identify exactly kung ano yung culpability ng mga contractor. Kasi hindi pantay-pantayan. Hindi pantay-pantayan. Yung mga contractor na may ghost project, ibig sabihin wala ka talagang ginawa. Pinahiram mo lang yung lisensya mo, wala ka talagang, zero delivery pero paid out. Ganyan. Would you consider that contractor na least guilty? No! Hindi yan least guilty. Diba? Conspirator yan. So, ibig sabihin yan, hindi mo po pwedeng, I would argue na hindi po pwedeng maging state witness yan. And yun nga, Miss Joey, kasi so, the reason why, gusto ko sana, and I support na maging state witness ang mga Diskaya. Number one, dahil umabot na sila sa bilyones na level, and matagal din sila sa contractor na alam nila at pwede nilang sabihin and they were willing to sing the songs dahil marami pong methods of corruption na even during the second hearing, and I am not certain na itatalakay yan sa mga sumusunod, and definitely I have not seen it sa HOR, hindi lang po kasi yan sa pahiraman ng license. Yung sinabi ni Sims na very important na in-house contracting, that's another method. Kaya nga sinasabi nila, 3% lang kayo, 2.8 lang kayo. Oo nga, kasi napupunta sa DPWH yung 90+%. And because they're using government paid employees, they're using government equipments, ang laki ng savings nila, laki ng nabubulsa nila. Kaya magtataka ka na bakit na i-deliver pa din kahit na substandard yan kasi binayaran na ng gobyerno yung iba na materials na yan. May laro pa nga sa suppliers. May laro pa sa aggregates. Iba pa yun. If we even go deep down dyan, may mga governors tayo, may mga congressmen tayo na sa supplies, yung mga sand and gravel mula Bicol, papunta ng Visayas, yung galing sa Mindanao, yung galing sa Negros, isa rin yan sa mga nilalaro nila on how they can corrupt. So marami talagang methodologies yan na maraming tao hindi nakakaintindi. Kahit nga Senate natin hindi alam, hindi naiintindihan yan. And we wanted that to be exposed. And now, because they're going to replace Senator Marcoleta na nakita din naman natin na open lang kung sinong gustong magsalita, they're not really controlling the narrative. Now, the people will lose the chance of hearing those. What if parang HOR na dinedictate nila kung kaninong pangalan lang lumilitaw, tulad yan, ibinabalik nila sa mga Duterte. So now we are robbed of the opportunity to really see who is the accountable, who the real culprits are. Totoo. Kaya nga di ba yung comment ni Vico na sinungaling tong mga Diskaya, ganyan. Ine-X out agad ni Vico yung mga Diskaya. Ang tawag dito? It is really not prudent. Kasi parang, ba't may X out yung mga Diskaya? Diba? Ba't sila yung bridge para ma-identify kung sino yung mga involved sa, kung sino yung involved sa ng mga government officials at saka ng mga politician, and it's going to be evidence-based anyway. Mapapanindigan. Kasi yan ang shot ng mga Diskaya to redemption Kung mapapatunayan nila, kung hindi nila mapapatunayan, it depends entirely on them. Itong si Vico Soto, hindi siya maka-move on do sa political away nila ng mga Diskaya. And would want to parang, alam mo yun, blanket
blanket he wants a blanket belief against the Diskaya na sinungaling sila. And that makes Vico Sotto politically immature and selfish. Ayun. Yun lang. Teka, sorry, Filipino Leaks, hindi ko alam kung yun yung exactly yung last mo ng point kasi medyo nadidistract ako dito sa comment section. But anyway, okay lang naman kasi pwede ko naman ipagpatuloy later kung ano yung gusto kong sabihin. Kasi I'm really interested din yung na we explore this Tito and Heart na Tito and Martin Romualdez na love team. Yun sige. Inaakyat ko. Topic ko rin naman yan. Sige, go mo na. Sabihin mo na. Ayan. Hindi. Yung later na lang to. Pag kasi nawala din ako kasi yun nga, for the past few days, hindi ako naka-upload sa live mo. Gusto ko rin sana i-share kasi nagtanong ka, di ba? Yung tungkol sa subcon. Yung subcon din kasi, for example, 100 million. Now, yung dahil isa subcon ko yan, kaya mo po itong gawin at 50. Meron yan. Tapos si subcon ulit, magpapa-subcon, kaya mo po itong gawin at 25. So hanggang kung ano yung pinaka mababang expense in terms of sahod, yun yung kukunin nila. Kasi malalaro din naman nila yung materials, for example. Kung si congressman, siya yung may hawak ng pare, libre na yung sand and gravel. So it contributes to the substandard, kasi ang daming spillover di ba? It contributes to the substandard project. Kasi ang dami ng term budget na pinagdaanan. Dahil kakasabcon kakasabcon, correct. And then kung yung mga HOR din na nag-wonder sila, paano yan nagagawa? Because it again goes back and circles back to budgeting. Bloated kasi yan. Sa pag-budget niyan, sa pag-create ng program na yan, overpriced yan. Overpriced yung bakal, overpriced yung ganito. Yung simulang-simula pa lang, nung sasabihin nila na 96 million yung budget, dun pa lang overpriced na siya. Yes po. And because it's a system na alam nila kahit 100 million pa yan, alam na nila na pwede yung trabahoin ng 25 million yan. And alam na nila na yung 75 yan, pwede yung ibulsa. And ibubulsa talaga nila yan. And they just need to find the right contractors o sino mo papahiram ng license. And if they cannot find someone, they will just create a new company. Kaya nga sangkot din si PCAB. And that's why PCAB are also contractors. True. Ayun. Anyway, ayan, madami tayong dapat i-sort. So later na lang din pa ako magpapatuloy. So, yeah. Thank you po. Okay. Sige. Okay. Thank you, Filipino Leaks. Hello, Jessica Cruz. Hi. First time and so nice talking to you. Yeah, first time. Ayan, meron tayong first time. Yay! Charot. Bago po ako bababa pala may nagpapag-greet ng happy birthday. Si Chayo. Sorry. Sino? Si Chayo kanina. Chayo? Chayo. Yes po. Hi, Chayu! Happy birthday! Ayan, okay. Okay na? Filipino Leaks? Yes pa, thank you. Okay, thank you. Ayan, baba mo na kita ha. Ayan, Jessica, it's your time to shine. Ayan. Hindi, kasi galing ako kay Caio dun sa live niya before siya umakyat dito. Was talagang inaabangan kita. At saka yung iba na follower mo kasi naka-follow din kay Caio. So, ayun din, parang nire-rebat niya yung vlog mo nga, yung kinontent mo, yung live mo parang kinontent mo about kay Mayor Magalong and all, ganun. So, dinadissect niya yun. Logical naman siya, in fairness to him. Huwag natin siya kaawayin. Kaso, nandun ako sa point talaga na hindi niya rin mag-gets yung political side. Nakadetach siya doon sa reality. Unhinged yung interpretation niya sa political reality. Kasi hindi naman talaga siya politically sensitive. Pero bias niya talaga sila Magalong. True. Bias nila si Magalong. Ngayon, ang problem, you would not be able to defend Magalong effectively in the political realm if you are not going to recognize political realities in the face of a Duterte supporter, a yellow, a pink, ganyan. Kailangan mong i-take into consideration yun. Ganon. Kasi, again, political science is political science and is a science of power play. Correct, an authority, Oo. Ngayon, kapag kunwari, at least for me, that's how I, that is my own perception. When we talk about politics, for me, yun talaga yung buod niya. Okay? Politics is really a game of power play. Exactly. Now, you really need to be persuasive. You really need to be reasonable. Ang labanan dito, hindi yung parang logic lang. You have to be very, very reasonable. Do you have the grasp of reality? Do you have the grasp of how institution functions? What is the role of the law in this political landscape? What are the functions of the individual, their interests, their intentions? The interplay of all of this cannot be encapsulated by mere logic.
Yes, and yun yung problem kasi dahil nga masyado siyang focus doon sa pag-defend ng logic niya, hindi niya nakikita yung reality kaya hindi niya rin ma-defend yung argument na ano ngang gagawin ni Magalong doon sa war na yun 'pag nasa war na siya, hindi Yeah. nga kayo pinagsasalita noon. So that we can understand na reasonable yung strategy nila. Yes. Parang sinasabi niyo sa amin, may strategy si Magalong, kasi binangga na nga niyan si Pinoy eh. Okay, fine, binangga niya si Pinoy. I give him that. In fact, I defended him nung pinagsasorry ni Abante si Magalong. Sinasabi ko, tangina, hindi nga nagsorry yan kay Panut eh. 'Di ba? But we are talking an entirely different thing now. And whatever he did dun sa Pinoy time, okay, whatever he did dun sa Pinoy time has nothing to do with what he can do right now. Because this is a very, very different interplay. Ngayon, pagdating dito, sinasabi niyo, yun ang strategy niya. Yes, and if I may just add, si Magalong during that time, parang nandun siya sa parang comfort zone niya. Kasi ang ini-investigate niya sa 44 yun. Mga comrades niya yun. Ibang level to. Kasi parang may kasama na tong money laundering, hindi natin alam. Good point. Because the SA 44 is an issue close to the heart of all men in uniform. Yes. So ngayon, kung ikaw, men in uniform ka at nakarne yung kapwa mong men in uniform, the level of dedication, the level of ng pag-deal mo dun sa problem na yon is gonna be very, very different compared to the power play now. Because now, Magalong is going to do this as a politician, as an elected official. Correct. Diba? The values involved are different. That's a really good point, Jessica. Totoo. Yes. Yes. And iba yung usapin nung yes, meron siyang track record, but it was really a different circumstance. Iba yung ngayon. And hindi lang isa yung ito kasi the way I understand it kasi nung panahon ni Pinoy, hindi naman intention ni President yun na magkaloko-loko. Ito iba to, may intention na mangurap. So, paano mo yun lalaruin na feeling mo na sa'yo yung baraha sa HOR? O sabihin na natin may evidence ka. O sige, si Attorney Libayan kasi lawyer siya, di ba? Sinasabi niya, meron kasi silang strategy, kaya gusto nila sa HOR muna. Kaso kasi yung mga tao, like ako, wala akong pakialam sa strategy. Ang gusto ko kasing malaman ngayon, ano yung hawak nyo? Paano kami magko-contribute? Correct. Kasi narinig na namin yan sa USB. Diba? Yeah. Narinig na namin yan sa USB. Diba? You know, the Duterte supporters are more often than not follows the politics of result. Correct. Diba? You cannot tell strategy pagkatapos, diba? Wala kaming mahita. Buti pa yung mga diskaya, binigyan kami ng ulo. Diba? Yes, yes, correct. Ayun lang naman yung feedback ko lang din. Pero si Kayo talaga, okay naman din siya. Love ko kayo parehas. Okay naman si Kayo. Okay naman yan. Yes. Wag lang natin masyadong i-bash. Kasi medyo nakikita ko sa comment section nang gigigil kay Kayo. Ako disappointed din ako kasi hindi niya talaga ma-defend yung premise niya kanina. I think for me, I'm taking it as Kayo going above and beyond because bias talaga niya si Magalong. It's just that I'm so sorry, I cannot be convinced. Hindi ko talaga, I think it would be helpful if you're going to help Magalong to be more realistic and to listen to critics that are not necessarily aligned to him. I think you are going to help Magalong by convincing him to listen to critics. Ngayon kasi sabi, although hindi naman in-explore ni Kayo yon, parang sinasabi niya na ba, why Magalong should listen to you and not listen to me? Yeah. Well, politician si Magalong, malaki ang Duterte support base. Kung ayaw nyo kami i-convince, edi ibig sabihin, ayaw nyo, hindi nyo kami vina-value. Ngayon, kung hindi nyo kami vina-value, hindi ka namin boboto. Yes. Pag-aspire ka ng national position in the future, hindi ka namin pagkakatiwalaan. Yun yung nabis nila na point nila Attorney Libayan kasi binibuild nila si Mayor Magalong and I have no problem about that kasi okay naman si Mayor Magalong when it comes to track record yan all. Kaso hindi nyo naman marirely yung support base nyo na kayo-kayo lang, you have to gain yung support din ng Duterte and we all know majority yon yung Duterte supporter. Exactly, and they do not understand that. So they do not see any value in in appreciating our criticism. In fact, and that is actually offensive. Parang nakaka-offend yun, nakaka-insulto yun. Oo, na ayaw yung i-recognize yung criticisms namin. Diba? Exactly. Parang kami yung majority and you know that sa survey, sa ni PRRD yung bago siya bumaba nung survey yun, yung rating yun.
Acceptance ba yun? yung 80+% approval rating. Ayun, approval rate. Sabi ko, ina-invalidate nyo ba yung fact na yun? We are the majority. You have to at least convince us that you are also on our side. We are fighting for corruption just We like are as you're doing you a fighting. favor. We are doing you a favor. Diba? Exactly. We are doing Vico Soto and Mayor Magalong a favor. Diba? Exactly. You have to listen to us. Kasi kung ganyan na mga fair weather politician lang pala kayo, kung hindi nyo ma-overcome yung criticism namin na fair weather politician kayo, na matapang lang kayo pagka mga kakampi yung mga kasama ninyo, how can we trust you with our vote when the proper time comes? Exactly. Diba? Yes. Ayun lang. Well, thank you for giving me this opportunity, Joey. Actually, matutulog na ako. May pasok ako ng 8. Inantay ko lang dito makapag-feedback. Okay. Thank you, Jessica. Maraming salamat. Great person. Parang hindi kinakabahan. Thank you, Jessica. Ayan. Ito, regular. Hello, Popcorn. Hello. Oo. Popcorn, diretso na sa diretso na dun sa mga points na gusto mong erase. Diretso na tayo dun sa mga points na gusto mong erase for tonight. Oo. Yes. Anyway, doon lang ako hindi masyadong yung frustrated sa mga argument ni Kayo kasi hindi niya nilalagay yung parang kinukumpare niya na pareho lang yung ni Marlica at saka yung sa Congress. Sa Congress, it's like yung China ginera yung Pilipinas, paano ka makapag-retaliate noon? So ang Congress, you're at their mercy kung nandoon ka no matter what. Kaya si Magalong, hindi niya siguro narinig, si Magalong was actually asking pa nga kung imitahin niyo ako diyan, kailangan patapusin niyo muna akong magsalita, wag niyo akong things like that. So actually meron na siyang sabi niya na. Oo, na tirahin talaga siya doon. So doon pa lang, alam na niya, yung word na sinasalita niyang geras, doon sa geras salita, actually alam niyang wala siyang laban doon. So parang for me, that is only for public consumption, para papagandahin lang yung imahe niya. That's what I think yun yung pinoint out ni Sas, Popcorn na. And I think that's also the moment na nag-give up na si Sas, kaya umalis na. Kasi yung metaphorical, yung mga metaphorical utterances niya on certain premise, masyadong flowery, but it does not carry his argument. No, wala talaga. Obvious naman yun. Yung sa inyong dalawa ni nasa social media kayo at saka personal yun, private kayo. Meron kayong something na hindi napagkaintindihan o pagkasunduan, they just use your own platform, yung channel nyo. And then that's for all. In doon sa Congress, you are at their mercy. So wala ka talagang laban doon, maski mali ka o mas tama ka. And he wasn't able to overcome yung paano mag-work yung strategy nyo dyan. Yung merong imbalance na power play, paano, yun kasi hindi niya gets. Teka, buti inopen mo to ulit. Yun kasi hindi niya mag-gets. Yung pagdating sa House of Representatives, merong imbalance ng power dyan. Pag resource person ka, you are at the mercy. Okay? You are at the mercy of the congressman. Okay? Ngayon, ang sinasabi nila, strategy. So, paano i-strategize ni Magalong yung gusto niyang mangyari dun sa ganong klaseng imbalance of power? Kasi, unless gusto niyang magpa-contempt, unless gusto niyang magpa-ano, ganyan-ganyan. So, pag nagpa-contempt siya, masasabi ba niya yung katotohanan? Correct. Hindi masasabi yung katotohanan kasi kulong siya dun. Diba? At pag nakulong siya dun, hello, Grijaldo, 6 months. Kaya yun yung sinasabi niyo na kaya nga ako, na-upset ako sa, bakit hindi niya intindihan? And then he's using war. War, hindi, ang war is, tama nga kayo, si Sas ang war is, pagpalitan kayo ng barilan. Barilin ka rin. Well, he wasn't able to explain clearly kung paano mag-work yung strategy nila. Yun din yung hinihingi ni Sas before Sas left. Yun din yung hinihingi ni Sas. Can you please tell me how you are going to operationalize the strategy that you are talking about? Okay? Because we are so deep in this Philippine politics for quite some time, and we cannot understand the wisdom of the strategy that you are talking about. Okay? Yun yung point. Ngayon, ang tawag dito, I think parang, parang it's like a USB all over again. May USB. So, aasahin ka lang, tas wala pala. Kaya nga sabi ko, you have to listen to the Duterte base supporter. We grew up with the Duterte kind of politics, and that kind of politics is the politics of result. Okay?
we are very reasonable. What we want to know is kapag ma-explain mo sa amin ng maayos, maintindihan ka namin. Pero kung kunwari, bubula-bulahin mo lang kami na hindi strategy yan, trust strategy yan, but you cannot show us how you can overcome the power play in the House of Representatives and still call it as a strategy for your truth-telling extravaganza, paano namin paniniwalaan yung strategy na yan na mag-work? Diba? Popcorn, sorry Popcorn, sagutin ko lang yung sabi ni John Angelo Rivesa. Isa pala sa sinabi ni Caio, although hindi niya sinabi to tonight, nakikita niyang dahilan kaya mo kinikriticize si Magalong dahil threatened daw kasi kasi matunog. Ano masasabi mo? I don't think Magalong can beat Inday Sara. I don't think she can beat Inday Sara. Magalong has to work very, very hard in order to change the mind of Visayas and Mindanao. And by now, locked in na yun. Siguro, lamang siya dito sa Luzon. But I don't think Magalong can beat Visayas Mindanao. So ang hahabulin niya, Visayas Mindanao, si Inday habulin lang niya Luzon. To at least make the 2028 election competitive. But like I said, the 2028 election is a coronation night. So, hindi, ako matatakot dyan, Diyos ko. Duterte supporters already proven time and again how we can win elections. So ngayon, kung ayaw niyong harapin yung political reality na yan, magkita-kita tayo sa election. Diba? Ayun. Popcorn, go. May points ka pa? Hello, Popcorn? Hello? Ay, ako ba nawala? Hello, Popcorn? Popcorn. Ayan, Popcorn, hello? Ayan, teka. Popcorn, lipat muna tayo kay Krami, ha? Lipat muna tayo kay Krami. Ayan, nawala si Popcorn. Ayan, okay, sige. Ano ko muna si Popcorn. Reconnect ka, Popcorn, ha? Nawala ka ng audio. Feeling ko nagsasalita to. Tapos hindi na siya naririnig. Okay. Krami, go! Hello, Krami. Ayan, mic test tayo. Hello. Ayan, very clear. Ayan, regarding din sa kanina, yung sa mga points ni Caio, hindi ko talaga siya mag-gets. Saka hindi talaga nagme-make sense yung mga yung mga point of view niya. Kaya nagtatanong din ako, parang kung strategy yun ni Magalong, kung may plano siya in the future for higher position, parang hindi makakatulong sa kanya. Kasi hindi yun yung hindi yun yung hinahanap ng tao. Ang hinahanap ng tao ngayon, sagot. Tapos na sinasabi ni Caio kanina, parang ang hinahanap lang ba mo is sagot lang. Paano yung accountability? Ano yun kasunod na ng pag alam mo katotohanan yung accountability. Actually, doon ako shock. Kasi parang, why would you even assume na truth lang ang hinahanap ko? Exactly. Diba? Hello, I file cases against any congressman. Diyos ko. At saka, anong sense na naghahanap tayo ng sagot dun sa mga tanong natin kung hindi tayo para sa accountability? Correct. Diba? Parang, kaya sabi ko parang, please, parang, have some respect, man. Medyo naano ako doon. Medyo parang, come on. Diba? Parang, how dare you say na I'm just looking for truth? I am risking my life and limb here. Diba? Exactly. Just to know the truth. Ano to, debate lang? Diba? Yung puso ko, yung leeg ko, tinataya ko publicly, nakikipagbasagan ako ng mukha. Pagkatapos, truth lang ang gusto ko. At saka yun nga, parang hindi mo kailangan I want accountability, diba? Transparency, and all that jazz, diba? Ganon. At saka hindi mo kailangan mismo pumunta dun sa Senado or sa House of Representatives para lang ma-realize mo sa sarili mo na meron talagang power imbalance from resource person saka dun sa mga mga tao sa HOR. 'Di ba? Kasi kung ang strategy mo is gusto mo maka-face to face mo sila para lang sabihin kung ano yung nalalaman mo, hindi mo yun magagawa doon. Kasi hindi ka makakapagbato-bato doon kung gusto mo lang magbato ng sinasabi mong nalalaman mo. Hindi ka naman makakapagsalita doon. Kung pipigilan ka ng mga, lalo na doon sa HOR kasi andun yung mga pinagtatanggol nilang inaakusahan. Diba? And sa takbo pa lang ng House of Representative hearing, diba parang
I do not understand. Parang you want to truth tell in an environment where even their colleague is not allowed to truth tell, 'di ba? Even before all of this, yung ang fact na hindi nga natin alam kung iimbitahan siya ng House of Representative o hindi. Parang ayaw nga eh. Diba? And sa totoo lang, if you're going to ask me, malamang sa alamang hindi siya iimbitahan ng House of Representative. So ngayon, parang sa akin, you're a fence sitter. Nag-aabangan kayo, deadlock kayo ni Abante. Diba? Naghamon-hamon ka, you said to the whole world that you have information about the truth on this corruption, blah, 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 and you accuse the House of Representatives na ganito pinagagagawa nyo, and then ito si Abante, kumasa, sabi ni hindi, sige, pumunta ka dito, kung matapang ka, kinemet-kremerot, ganyan. O di sige, pupunta ako dyan, imbitahin nyo ako, dyan ako magsasalita. So ngayon, ang nangyari, si Magalong, binigyan niya ng credence yung bardahan nila. Pero yung obligasyon niya na magsabi ng totoo para sa mga mamamayang Pilipino kagaya natin, diba? Nakalimutan niya na. So, ano to mas importante sa inyo, yung bardahan ninyo dyan sa Congress, kesa yung mamamayang Pilipino na naghahanap ng katotohanan, accountability, transparency, and all the good things in life, diba? At saka anong sense na parang gusto mong sabihin yung katotohanan, pupuntahan mo yung lugar na alam mong hindi mo masasabi lahat-lahat doon. Diba? Ayun. Tapos, na-disappoint din ako kasi Miss Joey, supporter din ako ni Mayor Vico. Mayor namin siya dito sa Pasig. Pero may mga sagot siya kanina sa social media na hindi ko rin nagugustuhan. Like parang nag-comment siya sa comment ang sabi ni Sas doon is, o sige, ikaw na lang ang magpangalan. Tapos ang sagot niya is parang alam na natin yan, matatalino na tayo, yes. 'di ba? Ano daw yan? Asum-asum lang, 'di ba? Parang kung ganyan lang rin pala sa ninyo, doon pa nagkaiba niyo sa aming mga meron dito, nagkaroon pa kayo ng pwesto sa gobyerno, yan lang pala silbi sa amin. Saka parang, mag-agree ako sa sinabi mo kanina na parang hindi pa siya nakaka-move on sa political nilang away ng mga Diskaya. Ito kasi ibang issue na to, hindi na to about sa Pasig, hindi na to about sa pagiging mayor ng syudad. Ibang issue na to. Correct. Tapos ganun yung mga sagot niya. So nakaka-disappoint lang din. Totoo. Sabi ni Cyber Next Door, maganda tong point niya. I think, Joey, the biggest issue dyan is yung ipepresent niya, baka ma-downplay lang ang hearsay. Ewan ko, paano kaya gagawin ni MM? Hindi na-explain ni Kayo. Yun nga kaya nga sinasabi ko na isahan ni Abante si Magalong. Kasi sa totoo lang, yung mga sinasabi niya, hearsay talaga yun. Hearsay talaga yun. Not unless meron siyang ebidensyang ipepresent. 'Di ba? Yun naman ang claim ni Magalong. As sabi ni Magalong, meron siyang hawak na ebidensya. Ganon. Ayun. Pero how it's going to overcome the test of personal knowledge, hindi natin alam. 'Di ba? And yun nga, this is a real risk. Itong sinabi ni Cyber Next Door, this is a real risk. Kasi kapag na-categorize yan as entirely hearsay, wala nang value. Yes. Walang probative value yan, 'di ba? So ibig sabihin kung ano yung alam natin, yun lang din yung alam ni Magalong. Ang difference lang, si Magalong public official, pero hindi rin niya ma-prove. Mahirapan rin siyang mag-prove. So yun. Ganun. Kasi parang wala siyang pinagkaiba sa alam ng ordinaryong Pilipino. Kung yun lang din yung nalalaman niya at wala siyang ebidensyang may ipepresenta. True. Ayan. Anything else, Krami, that you want to point out? Yun lang po, Miss Joey. Thank you. Okay. Thank you very much, Krami. Thank you po. Dito na tayo kay PJ, ang ating retired contractor. Hello. Magandang umaga dyan. It's nice to be back. Natutuwa ako hindi ako natutuwa actually sa bardagulan nyo kanina ni Kayo. Actually, I watched the live of Kayo prior to, seeing na nag-live palaking dalawa together. Doon pala nagmumura na ako, Miss Joey. And in fact, I'm sorry Kayo, pero in-unfollow na kita. And then nainis ako talaga kasi, it's a waste of time, nonsense, yung mga discussions na kanina. In fact, ako nga sabi ko, okay, talking about Magalong, I don't think Magalong is really after for accountability. Actually, yung sinasabi ni Kayo kanina, yung strategy ni Magalong, I guess it's all political strategy. Maybe, they are really, he is really aspiring for a higher position maybe. And alam niya magiging sitwasyon niya sa HOR. Yung sinasabi kanina ni Kayo na at least mako-confront ni Magalong yung mga HOR. How can you do that if you were not given the chance to speak?
And actually, ang very glaring doon is that why do you give so much value doon sa confrontation? Exactly. Ngayon, pagdating sa politics, ang value niyan, media mileage. Diba? Yeah, Ngayon, pagdating sa amin na matitinik sa political observation, amoy na namin yan, yung mga ganyang klaseng eksena. Diba? Yeah. Ibig sabihin, mag-grandstand ka lang. And paulit-ulit, paulit-ulit kong sinasabi, I mean, ang analysis ko talaga, everything will just fall on, under the category of hearsay lang eh. Kasi hindi naman talaga sa first hand, or first person involved sa transaction. If I were to ask, hindi ako lawyer, Miss Joey, but sometimes yung critical thinking lang natin yung gagamitin natin. Mas valuable yung mga binulgar ni Diskaya. And I think Diskaya can be a more credible witness, to yung mag-ilantad kung ano talagang kalakaran kasi they are the ones really involved in the transaction. Mas madaling i-prove yung mga sasabihin niya. Because for sure, for the longest time, somewhere siguro sa kaila-ilaliman ng baol, may mauungkat yan silang ebidensya. Another thing, it's so frustrating kasi I think the investigation is leading nowhere na sa nangyayari ngayon sa pag-change ng Senate President, pagpalit ng leadership ng Blue Ribbon Committee. PJ, yung predictable na I know, we all know, okay? Halata na, Miss Joey. Tawag dito na ulo ni Saldico yung iaalay nila sa ating lahat para manahimik tayo. Hindi pa natin sigurado yan kasi the way I look at it, parang kasi masyadong paano ba sabi na it went out of control na. Everything went out of control and alam natin kung sino ang pinaka most guilty dito. And lahat ng mga yan, alam mo yon, nabibilong dun sa organization na pinanggagalingan nila. So definitely they will just siguro parang sway away na lang yan sa talagang issue para matanggal dun yung mawala dun sa kung sino nga talaga yung most guilty. I think pinakakuan dyan na makukuha na lang dyan is yung contractors, siguro the most mga contractors na lang kasi tingnan mo yung paano nila hinandle yung investigation nila kay Diskaya. Kay Luis Toro, visit ako eh. Alam mo yan, hindi ang ano ko dyan, PJ, ang churi ko dyan, ganito. Ang churi ko dyan is that, kasi di ba nag-convene na sila ngayon ng independent commission na mag-investigate at control. And then, kaya nga sabi ko sa inyo, nakikinig pa rin ako sa mainstream media. Kasi pag nakinig ka sa mainstream media, malalaman mo kung ano yung narrative na gusto nilang i-forge, kung ano yung gusto nilang mangyari. If you're going to listen sa mga interview ni Karen Davila, sa mga kongresista, ang pinupush ni Karen Davila, Saldico. Yeah. So, ibig sabihin, yun yung sanction narrative. Pagkatapos, you have Toby Chanko, who's very, very consistent, running after the head of Toby Chanko, of Saldico. Diba? So, ngayon, ang Malacanang talaga, they are really running, kumbaga, parang pilanan natin ng Malacanang eh. Let's make it appear na talagang we are after resolving corruption. Pero, at the same time, alam niyo naman, si Saldico tinanggal na to sa function sa Congress January 2025 pa lang. Diba? So, ibig sabihin, itong si Saldico, malamang naabusuhan na rin to na parang, oy, pagka nagkaroon tayo ng pagkakataon na mapupunta tayo sa ganitong sitwasyon, lieg mo ang iaalay natin ha. Pero wag kang mag-alala, bibigyan ka namin ng time para maglipit ng kalat. Correct. What happened to Saldico? It is rumored that Saldico has been going out of the country, diba? And I'm pretty sure na itago niya ng mga dapat niya maitago. Diba? So, itong investigation na to ng Independent Commission and I think the investigation of the Senate and the Senate, yung dalawang investigation na yan, at least for the Independent Commission, I think ang ulo na iaalay nila sa atin dito is ulo ni Saldico. But of course, we should not be satisfied sa ulo lang ni Saldico. Diba? Yeah. Dapat talagang habulin. Saldico is a contractor politician. So ibig sabihin, kumita rin silang lahat dyan kay Saldico. Oh yeah, for sure. Yeah. So anyway, doon lang ako nakuha kasi yung narrative nila ngayon, I mean yung sa tingin ko napapahiya sila doon sa sinagot ni Diskaya during the Senate hearing that the Congress hearing na one of the reason talaga ba't nga dinivulge yung mga pangalan because nanawagan ng presidente. So back to you. Parang na back to you sila doon. 'Di ba? Maalala mo yung parang kinote and quote ni Kwan doon ni Diskaya na yung para maging support to the call of the president kaya niya rin napilitang ilabas yung mga pangalan. So ano pa ba?
medyo na-distract ako kay Kwan kanina kasi kay ako at tayo. Anyway, going back to Magalong, Miss Joey, tatanong ko lang, di ba there was this story ni Magalong na inoferan siya ng isang contractor that he refused? May story siya? Yeah, may sinabi siyang kwento, di ba, that some reporter asked him kung may experience and if he was offered something. Di ba sinabi niya na yes, meron, then he refused. Parang something like offeran siya ng 10%, something like that. What happened to the person na nag-offer sa kanya ng ganung proposal? Yun nga, yun yung mga gusto nating malaman. Sinong contractor yan? Yeah, the point here kasi, kung talagang seryoso ka sa ginagawa mo, right there and then, ginawa mo yung gaya sa ginawa ng anak ni Legarda. Pinakulong mo kaagad, di ba? Bakit? Pwedeng ang citizens arrest yun outright, di ba? Ba't hindi mo ginawa? Kaya yung mga, doon mo lang makikita. Pero PJ ha, yung DPWH na engineer, yung DE na dinemanda ni Lian Leviste, grabe yung niya, ang tawag dito, strong yung affidavit niya. Nagpa-fight back siya dito kay Lian Leviste. Yan talaga dapat nga. Mukhang stage eh. Kaya nga ako nananawagan din ako sa mga DE. Tingnan niyo yung mga ginagawa ngayon sa mga colleagues ninyo. Yung kay, yung nakakulong ngayon si Bryce at saka yung isa. Kayo kasi lang yung link tsaka yung mga directors. Huwag nyo nang hintay na maging sacrificial lamb kayo. I mean, tulungan na lang natin yung bayan, di ba? Okay, fine, committed na kayo, let's forget about it or whatsoever, but we can start anew. Di ba, subukan nating linisin na lang muna. Kasi, ang nakakatakot dito ganito, hindi natatakot yung mga congressman o yung mga politiko na nakinig doon sa sinabi ni Diskaya, one of the reason why he was forced to name names. Kasi, mas pipiliin niya yung 1 kilong bulak kaysa mas pipiliin niya yung 1 kilong gold kaysa 1 kilong bulak. That is actually very, very strong message. Diba? 120 million against only a few. Alam mo yun, if the Congress understands kung gaano kabigat yung salita na yun, you should be worried. You should realize na, okay, look at your neighboring countries. Nepal, Indonesia, Vietnam is, nagkakaroon ng mga klaseng problema ngayon, which is actually very, very similar to the problem ng Pilipinas. Can you handle it pag nangyari? Diba? So, imagine yung finance minister yata yung nakinaladkad or what? I mean, hindi sa kwan na, pero kung sakaling mangyari yan, parang exciting and parang nakakatuwa siguro tingnan. Diba? Mag-e-enjoy siguro tayong manood. Hello, Miss Ayan. Hello, Sasper from the Afterlife. Hello everyone, dito na po ulit. Nagbabalik na po ulit ang inyong si Sasper, the unfriendly ghost. Natuyuan ka ba ng dugo? Ewan ko sa inyo. Oh my God, ang daming nangyari ngayon ha. Hindi ko akalain na can you imagine, yung post ni Vico Soto na yon, there were about, I think, over 10,000 comments. Nireplyan ka niya? Ako pa yung nireplyan pa niya. As in, alam mo yung alam mo yung, it will be a needle in a haystack para makita mo yung comment ko. So, ibig sabihin, nagbabasa siya ng comment. Tapos, yung comment pa niya, sabi ko lang sa kanya, ikaw na magpangalan. Hindi na mga Diskaya. Tapos, ano ba siya? Mga drama-drama. True. Ayan, baka hindi pa nakita nung iba. Pakita lang natin yung sagutan. Oo, basahin mo. Diba? Ewan ko, ikaw ba nagsulat ng Vico? Or siguro naman yung ano niya. Ayan. Sabi, okay, ikaw na lang ang magpangalan ng mga, sabi mo, ikaw na lang magpangalan ng mga involved, sabi ni Sas. Sabi ni Vico, matalino na tao ngayon. Alam nila ang kaibahan ng organic comments at messaging mula sa ops. Ang tanong, bakit? Ano ba ang mali sa sinabi ko na gusto akong baliktarin ng mga boss nyo? O baka mali ang tanong, ano ang tama na ayaw nyong marinig? Sa mga totoong tao, tingnan ninyo ng maigi ang lahat ng side at kayo ang maghusga. Anong point? Nakita niyo na? Binubullshit tayo, no, tangina. We said. I'm so sorry, Vico, ha? Pero this is a bullshit answer. Nakita niyo na yung ano? Ang labo, di ba? Parang ano daw? Ano ang tama na ayaw mong marinig? Pangalan nga! Gusto ko namin pangalan!
Pangalanan nyo na ang mga dapat pangalanan para mapugot na natin ang mga leeg na mga dapat pugutan. Diba? Diba na parang, ano mo yung sa barkada, yung bigla na lang na may nag-flare up. Pero, huy, pero ano to yung... na, parang napindot yung golden buzzer tapos biglang no? Biglang nagwala. Hindi alam mo sa mga barkada, alam mo, nagchichikahan kayo, tapos biglang may nasabi ka lang, tapos bigla yung barkada mo, biglang sumabog bigla. Na parang, saan nanggaling to? Hindi ba? Ang nakakaloka nun, parang, sa dami-dami na nag-comment sa'yo, nag-comment ka talaga sa akin. Kasi, girl, parang, it's sobrang daming nag-comment na dun sa post niya. Actually, imbiyer na sa kanya yung marami doon. Oo. Kasi pa-baby siya eh. Pa-baby yung niya eh. Pa-baby yung approach niya sa buhay, no? Oo, pa-baby yung approach niya sa buhay. Meron ba siya yung picture na yung DPWH, ang daming pera, tapos yung desk daw niya, maraming trabaho. O ayaw na naman kayo sa mga classic pink-yellow move ninyo na parang, I am the cleanest and the most virgin and the most masikip in all of the universe. Ganon, di ba? Nakita mo ba yun? Yung post niya na yung post ni Vico na, eto office table nila, office table ko. Siyempre kayo naman ang virginal dito. Hindi, pangalanan mo na. Mayor ka eh. Imposible hindi mo alam. Correct. Hindi ba? Si Isko nga kahit papano nakipagbardagulan siya kahit in the end, kahit naging kapos. Oo, kahit kapos. At least bumarda. Bago nakipagbati kay Joel Chua, at least meron siyang mga nakakatakot na threats. At least, no? In a way, at least. Pero... hindi nga lang nagtagal, pero at least pinatikim tayo. Di ba? Pero yun na nga, parang, di ba, unang-una, anong tanong, anong sagot yan? Hindi ba? Na parang, matalino na tao ngayon, alam nilang kaibahan ng organic comments at messaging mula sa ops. Anong ops? Bakit kayo ops? Parang hindi ba? Bakit Oo, bakit very political yung concerns ninyo rather than real problem? 'Di ba? Kasi yung ops na yan, mga political problem yan eh. 'Di ba? Bakit naging political problem yung pangalanan mo na ang mga sangkot? Correct. Kasi the best list we have right now ay listahan ng mga diskayas. Correct. Meron ba bang iba? Ano ba bang ibang listahan? After naman nila magpangalan ng mga diskayas, saka sila nagimban at nagkaroon na sila ng, hindi isama mo si ganyan, hindi dapat isama mo sa ganyan. Hindi ba? Whether you don't like the Viscayas or not, sila lang ang merong listahan ngayon ng extensive. Correct. 'Di ba? May DPWH, may politician, 'di ba? Kayo nga, ang dami-dami yung sinasabi na, naku, bakla, itong kay Magalong ewan ko dito kay Kayo, ilang buwan niya nang ginagawa yan ni Magalong na, naku, marami talaga, 40% na nga ang anuhan. Ilang buwan mo na sinasabi. Alam, sino man namin yan. Diba? Actually, last year pa niya sinasabi yan. Siyempre, noong umpisa, bongga, di ba, ipopost mo, ito, si Magalong nagsasalita na. Tapos sinabi uli, okay, tapos ulitin mo uli, okay, 1 year mo na sinasabi, wala ka pa rin sinasabi kung sino yung mga yan. True. Naunahan ka pa ng mga kontraktor. Magsalita. I mean, di ba, yung parang, from di ba, busit tayo sa mga diskaya dahil sa interview kay Julius Babaw, yung ostentatious display of wills. Di ba? Parang, sila pa ang pumutak, sila ang kumanta. Siya pa rin naman una kumanta. Kasi, Vico, yung mga Biskaya, negosyante yan. Ang mga negosyante, gusto talaga kumita niyan. Ikaw naman, Vico, parang ito si Vico talaga nakakatakot. Parang hindi niya namang totoong buhay. Alam mo yun, parang serious. So, ngayon, hindi ka makakakuha ng ganyang kalaking kontrata sa DPWH nang wala kang ganyan ding kalaking backer. At alam niyan lahat ng contractor, di ba Kuya PJ?